Okay, so gawin na po natin yung reading ni air sign. Hello my dear air sign. Hello my dear. Welcome po or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 17, 2026. Okay, tingnan natin my dear. And gusto ko lamang po magpasalamat sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel. Justice card, Libra. Okay? Sige, labas ko na to. I hope po na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel and mahanap nyo po sana kung ano man po yung inyong hinahanap or mai-provide ko po sana yan kung ano man po yung inyong hinahanap. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, so meron na tayong justice card. Okay, parang bonus card na lang natin to. Or, sige, yan ang pinaka first card natin. Justice card. Energy ni Libra. Okay, energy ni Libra. Tingnan natin. Lagyan natin siya ng clarification. So, okay, 9 of Swords. Minsan, yung ating daily reading is 8 cards, minsan 12 cards. Ngayon, 8 cards lang tayo. Okay? So, we have here the Justice card and the 9 of Swords. Okay, my dear. Hindi maganda to kasi ang nagpasama dito is yung 9 of Swords. So, nagkakaroon ka ng sleepless night, overthinking, anxiety. So, hindi mo nagugustuhan kung ano yung nangyayari ngayong araw na ito. Like, parang merong hindi tama, meron kang hindi gusto na nangyayari, okay. Parang baka hindi umaayon yung mga bagay according sa expectation mo. And ito, nagkakaroon ka ng 9 of Swords. Minsan din, my dear, itong card na to is nagdudulot din to ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya, sa loob ng relationship, at kahit na yung mga tao na nasa paligid mo. To the point na nasa area mo to, posible na pakiramdam mo is ikaw yung dihado. Okay, ikaw yung dihado or ikaw yung parang na aagrabyado. Yun ang nakukuha ko sa card na ito. Okay, dagdagan pa natin. Next card is the energy of the Knight of Swords. Kung hindi ako nagkakamali, winarningan kita noong June 16 na maging kalmado. Baka hindi mo nagawa. Baka nagpadalos-dalos ka kasi aggressive si Knight of Swords. Aggressive po tong card na to. Naging padalos-dalos. Okay, clarify natin siya para mas maliwanag yung message. Okay, eto daw. We have here the 10 of Pentacles. Okay. So, sinabi ko sa'yo na lahat tayo nakakaranas nito. Yung gusto nang maging stable. Okay. Gusto nang stable or gusto nang maayos na buhay, gusto nang makaalis dun sa isang sitwasyon. Pero the reality, my dear air sign, is hindi ito magiging ganun kadali. Ibig sabihin, it takes time. Hindi mo siya pwedeng puwersahin. Okay. So, sa paglabas ng ating 10 of Pentacles, my dear, probably yung tension is nanggagaling sa loob ng family and sa loob ng relationship. Yun ang nakukuha ko. Pero, gusto kong may sure kung ina-attack ka ba or hindi. Kasi parang hindi ka naman ina-attack. Okay, parang hindi naman. Parang nag-overthink ka lang talaga.
Okay, tingnan natin, my dear, ha? Next card is the energy of the King of Cups. And the Seven of Cups. Okay, you are not being attacked, my dear. Yung pressure to, okay, the pressure, my dear, na ma-achieve mo tong Seven of Pentacles na may kinalaman sa yung mga manifestation. So, probably, baka nauubusan ka na ng pasensya, nauubusan ka na ng tiyaga, di mo na talaga gusto kung ano yung nangyayari. Pero once again, my dear, sinasabi ko sa'yo na hindi natin mapapass forward to. Like, hindi natin siya kayang madaliin. And if just in case meron ka namang gustong mangyari, like support galing sa mga tao sa paligid mo, hindi din natin sila, paano ko masasabihin to? Hindi din natin sila masisisi. Kasi halos lahat ng tao, my dear, meron problema, meron pinagdadaanan. So, hopefully, hindi vice versa yung nangyayari na ginugulo ka nitong mga tao na ito sa kabila na meron kang pinagdadaanan. Hopefully, hindi ganon. Kasi based dito sa ating reading, ang nakukuha ko is yung pressure na ma-achieve mo yung isang bagay or mangyari na yung isang bagay. Yun ang nakukuha ko dito. Okay, so 6 na to. 2, 4, 6. Dalawa na lang, my dear. Tapos titingnan natin yung bottom deck of the card or the hidden message. Tingnan natin. Let me see air sign. Lamang na lamang yung energy ni Libra dito dahil sa energy ng Justice card. Tingnan natin. What is this? We have here the energy of the Ace of Sword. Alam mo, my dear, alam mo kung paano. Teka lang. Pag lumalabas si Ace of Sword, my dear, nakakaramdam ako ng dalawang energy. Una, positive because dinalaw ka niya ngayon. Ibig sabihin, binibigyan ka niya ng knowledge kung paano mo masusolusyonan or paano mo ma-achieve yung bagay na yon, kung ano man yung gusto mong mangyari. Pero, sa isang banda, itong card na to ay punong-puno ng sakripisyo. Okay, so meron ka mga bagay na kinakailangan mong gawin para ma-achieve kung ano man itong gusto mong ma-achieve. Yes, tama ka. Yung nararamdaman mo, totoo yan, na magiging successful ka, na ma-overcome mo tong problema na ito. Pero once again, dapat maging open tayo, my dear, or maging open ka na kailangan mong gumawa ng sakripisyo. Okay. So, kung anong sakripisyo to, depende sa sitwasyon nyo. Kasi, iba-iba tayo ng sitwasyon. Tingnan natin, ika-clarify natin to. Clarify natin yung Ace of Sword. Actually, lahat naman ng Ace, lahat ng alas maganda siya. Ace of Sword, Ace of Cups, Ace of Pentacles. Maganda siya, my dear. Pero yung shadow side niya o yung dark side, my dear, ng mga Ace na to is meron kang kinakailangan gawin. And ito, my dear, meron kang kinakailangan na ikat. Posibleng paniniwala. Kasi brain to. No? This is energy of your mind. So, posibleng paniniwala mo. Posibleng normally, belief system mo lang naman, di ba? Kung naniniwala ka na dapat porket kaibigan kita, kailangan supportive ako sa iyo, or porket kapamilya kita, kailangan supportive ako sa iyo, or kung meron kang problema, dapat nandyan ako sa tabi mo lagi. At hindi nangyayari yun, probably kailangan mo, my dear, na baguhin yun. Kasi, the reality of ng buhay natin is kanya-kanya talaga tayo ng pinagdadaanan. So, hindi porket kamag-anak mo, kapamilya mo, kapatid mo, or minsan maski asawa mo, talagang 100% kang mauunawaan. No, yun na ako. Baka nag-overthink ka lang talaga ngayong araw na to sa energy ng Nine of Swords, na parang hindi fair, hindi tama to, yung ganon. No, parang kang pakiramdam mo parang nadidihado ka, my dear. Pero yung changes, ito yung totoo, my dear, ha. Maski ako nahirapan akong i-apply to sa sarili ko, ha. Lahat ng tao siguro nahirapan i-apply ito. Ito yung totoo, my dear air sign. Libra ako ng Libra kasi ito no? My dear air sign.
yung pagbabago sa buhay natin, tayo yung mag-i-initiate. Ngayon, kung merong gustong sumuporta, salamat. Kung walang gustong sumuporta, okay lang din. Ibig sabihin, yung change is nasa atin. Okay. So, parang sabihin natin paninigarilyo. Shoutout sa mga naninigarilyo. Kahit anong sabi sa iyo, my dear, ng ibang tao na yung paninigarilyo ay masama yan sa kalusugan mo, kung ikaw mismo hindi mo siya ititigil, walang magagawa yung mga tao na yon. It is the same thing din, my dear, sa changes mismo sa buhay mo. Pwedeng sabihin ng mga tao na ganito, ganyan, ganito, ganon, pero kung ano yung kaya nilang mai-contribute sa'yo, yun lang. Hindi natin sila pwedeng pigain. 'Di ba? So, medyo mahirap natanggapin yun, pero sabi ko nga sa'yo, my dear, maski ako, nahirapan din ako na tanggapin yon, lalo na sa sitwasyon ko na talagang, lalo na yung nanay ko, talagang suportado talaga ako sa lahat. Pero dumating kasi sa punto na parang kinakailangan ko na talagang tumayo sa sarili ko talagang mga paa, at kinakailangan kong solusyonan yung mga dapat solusyonan na problema kasi pinasok ko naman. So, ang hirap para sa akin, nasasabihin sa akin ng parents ko na wala kaming magagawa kasi meron din kaming problema, meron din kaming ganito, meron din kaming ganyan. So, ang hirap para sa akin yun na parang, bakit nung bata ako kaya niyong solusyonan? Bakit nung bata ako kaya niyo akong tulungan? Yung ganon, okay? So, I'm just setting some example, my dear. Okay, clarify na natin to. We have here the energy of the Six of Wands. Kita mo, my dear? Sacrifice and then success. Okay? So, itong dalawang card na to, sinasabi dito, my dear, na totoo yung kutob mo. Na magiging successful ka, na ma-overcome mo yung problema na yan. Pero kinakailangan yung initiation, yung action ay manggaling sa'yo. Itong knowledge na meron ka, itong power na meron ka, kailangan ikaw mismo, my dear, yung mag-harvest nito. Ikaw mismo yung maglabas nito sa mundo. Hindi pwede na, 'di ba, manggagaling pa to sa ibang tao. Kita mo, oh, ibig sabihin magiging successful ka. Kung ano man tong ine-expect mo na mangyayari, my dear air sign, mangyayari siya. Yun lang, kontrolin mo lang talaga yung iniisip mo na parang lahat ng tao against you, ayaw ka nilang maging successful, yung mga ganun. Buksan natin yung kabilang side na baka naman wala naman talagang maitutulong, baka hindi ka naman talaga kayang tulungan, or baka meron naman talagang nangyayari talaga sa kanila na hindi talaga maganda din, o kaya kailangan mo na nila i-priority yung sarili nila, or baka tinuturuan ka lang din, my dear, ng lesson na kailangan mong manindigan sa lahat ng pinapasok mo sa buhay. Pwede naman din. So, maraming reason, my dear, kung bakit hindi accessible yung ibang tao sa moment, my dear, na naghihirap ka or nag-struggle ka. Okay? And hindi mo pwede din sabihin, my dear, na ay, nung nag-struggle sila, nandun ako para sa kanila. Free will mo yon, 'di ba? Hindi mo pwedeng gamitin yon sa kanila ngayon. So, kasi ang lalabas, my dear, namumuhunan ka lang. Kaya mo sila tinulungan kasi para pag nag-struggle ka, tutulungan ka rin pala nila. So, namumuhunan ka. Ibabalik at ibabalik din nila sa'yo yan, my dear. So, ayaw naman natin na mangyari yon kasi magko-cause yun ng tension. So, pero maganda yung reading natin, my dear, kasi sinasabi na tigilan mo lang muna itong pag na nine of sword mo, itong pag na nine of sword mo at saka knight of sword mo, 'di ba? Yung pagiging aggressive mo at saka yung pag-overthink mo, dahan-dahan lang, my dear, process lang 'yan. Okay, process lang 'yan, and bawasan mo yung expectation mo sa ibang tao na they will be always there for you, yung mga ganon, okay? Bottom deck of the card or the hidden message is the nine of sword. Yung iba sa mga kinagagalit mo, my dear, is energy pa yan ng nakaraan. Okay? Sabihin natin, sige, you have all the right, my dear, para magalit kasi baka merong ginawa sa'yo in the past or napakarami mong pinagdaanan sa buhay. Pero ang past kasi, my dear, is experience. Kaya nangyari yung mga bagay na yun and kaya ka nakasurvive or kaya mo na-overcome yun is because that is a part of your experience and growth. To the point na na-survive mo yon, kahit na sabihin mo na napakaraming nangyari doon sa part na yon, sa moment na yon, parang
parang hindi ka pa rin nakasurvive kasi paulit-ulit mo siyang binabalikan. This is the energy of wounded soldier. Merong energy ng nakaraan or merong galit, my dear, na nandiyan pa rin sa loob mo hanggang ngayon, na kahit na nakasurvive ka na, kahit na na-overcome mo na siya, kahit na tapos na siya, nandyan pa rin siya sa loob mo. And yun ang nagiging dahilan, my dear, kung bakit nagkakaroon ka ng ganito. So, kahit na sabihin mo na dinalaw ka ni Ace of Swords, meron kang energy ng knowledge. Kung gagamitin mo yung sword na yon sa ibang pamamaraan, hindi mo gagamitin yung sword para palayain yung sarili mo dyan sa lugar na yan, sa sitwasyon na yan. Gagamitin mo yung sword para maghiganti, patunayan sa mga tao na mali sila and everything. Walang magbabago sa buhay mo. So yung sword na ino-offer sa'yo ni Ace of Swords sa araw na ito, gamitin mo siya, my dear, para makaalis ka sa sitwasyon na yan. Huwag mo siyang gamitin para sa paghihiganti or kung ano man yung nangyayari, my dear, deep inside you, kasi 9 of Swords to. So, ibig sabihin, may nangyayari pa rin sa'yo as of this moment na nagiging dahilan kung bakit nai-stuck ka sa sitwasyon na yan. Pero kinukonfirm naman, my dear, ng ating reading na as long as magiging focus ka lang at hahabaan mo yung pasensya mo at tatanggalin mo kung ano man tong blockage na may kinalaman sa nakaraan, makakamit at makakamit mo, my dear, kung ano man tong gusto mong makamit sa iyong buhay. Okay? So, my dear air sign, ito ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, June 17, 2026. I hope, my dear, na nagustuhan mo yung ating reading and I hope na nakatulong po yung ating reading. Maraming salamat po and see you soon. See you next time. Bye-bye. Thank you, my dear.